Hi, good morning. So right now, it's Tuesday, August 20. So na-realize ko nga lang, ang bilis ng panahon, no? Kasi August 20 na, kaya lang ako na-remind kasi si Jamie kanina, para sinabihan ako na kailangan ko na uli magpadala ng pera sa Pilipinas kasi sweldo na nung kasama namin sa bahay, si Ate Beth. So siya yung nag-aalaga kay Sky tsaka kay Enzo, nasa Pilipinas pa sila. So ang sweldo niya is every 19th and 20 na. Yun, late na nga ako ng isang araw. So right now, kasama na lang ni Beth is si Francine, yung panganay kong anak, tsaka yung parents ko. So August 20 na nga, na-realize ko nga na regular na rin pala ako sa trabaho. Siguro naging busy lang this past few days, kaya medyo na-miss ko na regular na pala ako sa trabaho kasi nag-start ako rito ng May 15. So 3 months yung probationary period. So August 15 natapos yung proby ko. Medyo hindi ko nga na-realize kasi ang dami nga rin nangyari dito. Sa loob nga ng 3 months, ang dami nangyari. May mga nag-resign, may mga na-lay off. Yung isang katrabaho ko na Pilipino, kailangan niyang umuwi ng Pilipinas. Naka-indefinite leave siya kasi meron siyang family emergency. But of course, it's not my story to tell. So this week, marami nga rin tayong nakaschedule na kailangan gawin, no? Well, tonight, meron kaming dinner with yung friends ni Jamie nung high school. And bukas Wednesday, nagpa-schedule din ako ng viewing kasi may mga chinek ako ng mga rental properties sa realtor.ca. And then, forward ko siya dun sa agent nga nakausap ko na sabi ko, baka pwedeng paki-contact to. Gusto ko sana makita. And sa Friday, pupunta naman ako sa Guelph kasi getting ready nga ako dun sa trip namin sa Montreal soon. Kaya pa-maintenance ko dun sa sasakyan. Ayun, change oil and yung mga kailangan pang gawin. And this time around, nag-decide na rin ako na papalitan nga itong gulong ko. Kasi before, di ba, nagtatanong nga rin ako sa inyo kung kailangan ko bang palit ng winter tires. Pero during that time, hindi nga ako nagpalit because of budget constraint din kasi medyo may kamahalan siya. So, yung tinitignan ko na gulong, parang around 330 something siya isang gulong, and yun nga, kung apat siya, more or less gastos ako ng 1,500. Yun na, kasama na yung gulong, kasama na yung labor, kasama na yung mga wheel alignment. Nag-decide nga ako na palitan na lang siya kasi eto, nagsistart na nga lumamig. Like right now, 13 degrees siya. Si Sky kanina, hinatid ko sa daycare, naka-jacket na rin siya. And then, syempre, ayun nga, medyo malayo nga yung trabaho ko, 40 kilometers one way. And since papalapit na nga yung winter, syempre gusto ko rin naman na safe ako sa pag-travel ko rito, papasok sa trabaho, kaya nag-decide na rin ako magpalit ng gulong. So ngayon, papasok muna ako and then tignan natin kung anong mangyayari mamaya kasi may dinner nga kami after ko dito sa work. Sundi ko si Sky. So pag uwi mamaya sa bahay, siguro magpe-prepare lang din and then diretso na kami dun sa dinner. So as of now, ang usapan dun sa may isang wonton place, but I'm not sure kung magbabago pa siya mamaya. Yun, so tapos na nga yung trabaho ko. Actually, dito na ako sa daycare ni Sky. Susunduin ko lang siya and then uwi na kami. Pero yun nga, si Sky, actually last 2 weeks na lang niya dito sa daycare na to kasi sa pagpasok sa September, pasok niya siya talaga sa school as junior kinder, and then si Enzo senior kinder. And minessage ko na nga rin yung PL Region Child Care Subsidy, yung nag-handle sa amin. And inform ko na nga sila kasi kailangan niya ng 2 weeks notice kapag ipo-pull out mo na siya sa daycare. And yun, approved naman siya. And tinanong ko rin kung just in case na next time kailanganin namin ng child care pa rin after ng klase nila sa school. Sabi nga niya, i-message ko na nga lang siya dun sa portal, no, kung kailangan pa namin ng childcare after ng class. Pero we'll see muna kung kailanganin pa namin. Kasi yun nga, depende pa nga sa magiging routine namin, and depende pa rin kung saan kami makakalipat ng bahay, kung malayo or malapit ba siya sa school nila. So yun, sundin ko muna si Sky and then uwi na kami. Yun, kailangan ko nang buhatin tong bata na to kasi kanina ko pa tinatawag pero nagpapahabol. Sky, we're going home na, ha? Yeah, I had fun at school. Huh? You had fun in school? You can't just go to school. Why? What did you do? I just really sleep at school. I have to. Let's go home na? Yeah. Let's go home. Bottle! I just buy this because my bottle's broken. Huh? Is it broken? Where? Some tape says it's broke. Oh, okay. Let's go. Yan. So, nandito na kami sa bahay. Let's go. Daddy. Yes. Be at home and so let's change our clothes. Okay. Do you like it? Go. The floor. Mm-hmm.
Huh? Let's go. We're going out. Let's go, Sky. Ready, steady, go! Right. Yay! Isabela! Don't bring water, dog. There's water inside. You can drink it. Yan, so yun nga, may change of plans. So right now, andito kami sa may Konji Queen. Kasi originally, dapat kakain kami dun sa Wonton Express. Actually, na-recommend na rin siya ng isang kaibigan ko, si Emerson. Masarap nga daw dun. Pero nung chinagkaan namin, until 7 PM lang pala siya. 7:15 na ngayon. So kung doon kami tumuloy, malamang sarado na. So today, dito muna kami sa Konji Queen. Pero at least, parang 5 minutes drive lang to sa bahay namin. So malapit lang. Kailan nag-start What are you eating? Some noodles. Okay. August 16, Friday. 16. Ayan, uwi na kami. Ayun yung kasama namin, uuwi na rin. Pero right now, sobrang lamig. Eto, mga friends ni Jamie nung high school, ang daming revelation. Elementary, hindi elementary. high school. Elementary hanggang grade 6. Ba't ang dami niya mga revelations? Revelations. Ha? Walang revelations. Anong revelations? May nagsasabi ko. Hindi ka makapaniwala, no? Oh. Totoo ba yun? Ako din, hindi ako makapaniwala eh. Pero nakaka-happy. Hi, Pat! Hi, Ansley! Sobrang thank you for dropping by. Ayan, so nandito nga kami sa bahay. Nag-start kami doon around 7 PM. And then kakatapos lang namin ng 10 PM kasi medyo nag-enjoy nga kami. Napasaya yung kwentuhan. And then si Patrick nga, ang daming revelation about dito sa asawa ko nung elementary siya. And Grabe. ano ba? Ano ba yung mga revelation niya? Ay, naku, huwag ka papaniwala dyan. Patrick, wala yung joke time. Patrick, hello! Ano sabi ni Patrick na magaling daw kumanta tong asawa ko and during elementary days daw, ang dami raw nagkaka-crush dito. Hindi to... Naniniwala ka ba? Parang ayoko rin maniwala. And then, pero syempre nga, nagpapasalamat kami kay Ansley tsaka doon sa husband niya si Michael. Kapangalan ko pa siya. And of course, syempre kay Patrick. So talaga nag-enjoy kami. And sayang nga lang, hindi ako makapag-video kanina dahil syempre nahihiya ako. And especially kasama yung mga anak nila. Syempre, hindi naman lahat comfortable na mag-video. And yun lang sana. Tsaka magte-travel pa kasi sila kaya kailangan na natin i-cut short yung kwentuhan. But it was yun so nga much kasi the whole day, galing pa sila ng US, nag-travel sila all the way papunta dito sa Canada. So kanina nagpunta sila ng Niagara and then bumisita sila sa amin dito sa Mississauga. Pero yung tutuloyan pa nila, mag-overnight sila sa may downtown Toronto pa. So medyo parang 1 hour drive pa uli yun from here. Sana, before kayo baka balik sa US, magkita tayo ulit. Kami naman nang punta ng Toronto. Patrick, Toronto, okay? And then yun lang, yun nga, pangahawakan namin yung invitation sa amin ni Patrick na kapag pumunta raw kami sa Vienna, Austria, siya daw ang mag-host sa amin. Pero hindi namin alam kung kailan mangyayari yun dahil for now, naasikaso pa namin lahat dito, yung mga kailangan namin asikasuhin dito sa Canada. Pero si Ansley, sila naman taga New Jersey din. So kapag nga bumisita uli kami doon para puntahan nga yung kapatid ni Jamie, siguro try namin mag-drop by din doon sa place nila. And yun, gabi na. 10:15 na to be exact. And then tomorrow may pasok pa ako. And baka si Sky hindi mo na pumasok sa daycare tomorrow kasi wala rin pasok si Jamie. So ako na lang may pasok tomorrow. So siguro dito ko na lang muna ulit tatapusin tong video. So again, thank you for watching. And I'll see you in the next video. Bye! Bye!